ng nasabing arrest warrant. Oo, yun lang ang pwede mga kababayan. Pero hindi sila pwedeng mag-serve ng warrant. Pwede lang silang humingi ng kopya, pero hindi sila pwedeng mag-serve ng warrant. Parang nakikita ko, tama po kayo. Anong gusto nyong gawin? Dadaanin na naman sa technicality na binigyan sila ng warrant at sila magsiserve? Sasabihin nila, oy, tingnan nyo mo sa kalokohan ng executive natin. Binigyan kami ng warrant. Oh, tama ba yun? Sasabihin ng mga to, di ba? Pero kung tutusin, kahit walang warrant, mga kababayan, ipakita na lang yan sa huli. Kapag nahuli na, walang problema dun. So, hindi natin kailangan pahirapan yung mga sarili natin. Nagtago si Bato, nakalabas ang ulo. Atakbo, atapang, atao, nakita lang si Sentry, nabitbit ang warrant. Sana si Kiko Pangilinan ng SP, hindi tayo sure kay Subiri at Gatchalian. Kaya lang mga kababayan, ayaw talaga ni Kiko eh. Si Gatchalian talaga, yung natitira na lang na contender laban dito kay Alan Peter Cayetano. Mag-aral ulit kayo, Bondok at Topacio. Hindi, pati si Torion. Kasi ang magkasama sa isang law firm, si Torion, Bondok and Torion Law Firm. 'Di ba? Bye GP and ka-GP Natics, uwi na ako sa ibaba, mawawala ng internet ko. Thank you so much Mama Leticia. Thank you so much. Dapat nga ang abogado, yun, ito yung nakalagay dyan. Legal counsel may be involved in coordinating or arranging the surrender. Yan lang dapat, yan ang pwedeng gawin ng abogado. Pero yung mag-serve ng warrant, hindi pwede. Pwede silang kumuha ng kopya, pero hindi sila pwedeng mag-serve ng warrant. Kasi, mga kababayan, tawag dito, kapag binasahan ng Miranda rights yan, ano sila din magbabasa ng Miranda rights? 'Di ba? I can live with Gatchalian, sabi ni Royal November. Kung tatanggapin ng bagong abogagong to ang warrant, siya rin ba ang babasa ng Miranda rights? Siya na rin ang magpapakulong. 'Di ba? Pwede nilang i-surrender gamit yung mga abogado. Pero hindi sila pwede ang mag-serve ng warrant. Surrender ang tawag. Kaya nga magkaiba eh, surrender, aresto, 'di ba? Oh, alam nila 'yan kasi pinipilit ng talaga nilang ilusot kahit mali. 'Yan ang mahirap. Kasi maraming mga Pilipino ang nililigaw ng mga ito. Sobrang nililigaw nila. 'Di ba? Kita nyo na lang mga kababayan. Kung ngayon pa lang ay nililigaw na nila, binibigyan ng maling impormasyon, binibigyan po ng maling interpretasyon ang pag-serve ng warrant, paano na kaya kung si Robin Padilla ang naupo sa basic education? 'Di ba? Kung manatili siya diyan, mga kababayan, wala nang mangyayari. Kung si Sara pumalpak, eh lalong-lalo na si Senator Robin Padilla. Hahawakan ang committee ng basic education. Oh. Wala na, hindi talaga si Soto ang papalit. Kasi parang kulang sa boto si Soto ngayon. Have a great day, Mami Elvis Samera. Mas mainam talaga ibalik si SP Soto. Sana nga, guys, pero again, hindi natin alam kung ano man yung umuusok, yun lang ang pag-uusapan talaga natin. 'Di ba? Okay. So, since itong si Senator Bato at talaga namang kinonfirm na ng DOJ, mga kababayan, gusto ko lang din iparinig ulit yung isa pa na buong buo talaga na sinabi ng DOJ na talagang itong si Senator Bato ay uhulihin na kasi merong nagchat-chat dito. Yun lang ba yung sinabi ng DOJ? Gusto daw nila marinig yung buo. Ito, paparinig natin. Send more clarity on the issues at hand. First, on the matter of Senator Bato de la Rosa, no? First, we confirm that there is existing valid arrest warrant from the ICC. He is charged as a co-perpetrator in the crime against humanity. Second, we also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence, we relayed information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises. Third, yesterday,
the Supreme Court did not issue a temporary restraining order, neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm. One, the Philippine Isabela, law jury. enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Okay. On the So maliwanag 'yon mga kababayan. Talagang ipinaalam na nila sa PNP, sa NBI na kailangan hulihin na tong si Bato at bitbitin sa ICC para harapin ang mga charges laban sa kanya as co-perpetrators nitong si Digong Duterte, mga kababayan. Sa makatuwid, sa kasalukuyan, etong mga ito ayon po sa aking mga kababayan ay puting daga ay nag-uusap-usap na po etong kawani ng DOJ, ng NBI, ng PNP kung paano po nila huhulihin itong si Bato de la Rosa. Yung mga impormasyon na nakakarating sa kanila kung saan po ito nagtatago, mga kababayan, ay nagpapunta na rin po sila ng mga tao para kung sakaling makumpirma ang kinaroroonan nito ay agad-agad po nilang isisilbi ang warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Sabi ko nga, unahin nyo na sa sentral ng INC. Okay? So, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Talon lang tayo ng konti. Puntaan lang muna natin, mga kababayan, itong si Father. May patama po dito sa mga senador, mga kababayan, na nagsisinungaling, humahaba ang mga ilong, gumagawa ng kwento, pero maging ang pari ngayon ay bumabanat na sa kanila dahil sa kanilang kasinungalingan. Aba, biruin mo mga kababayan, etong si Father, na dapat, hindi naman natin masasabi na siya ay nakikialam. Bagkos itong si Father ay nagbibigay lamang ng kanyang sariling opinyon base sa kanyang nakikita. 'Di ba? Hindi mo mapapasinungalingan ang ating nakikita doon sa kanilang gustong palabasin na walang kinalaman na dahil sa change of leadership, kaya nagpakita itong si Bato, kaya sila ay gumawa ng drama para makatakas si Bato, at para iligtas itong si VP Sara Duterte sa impeachment laban sa kanya. Pero ang unang nagpaputok ng yung senador na wala ng kung ilang buwan tapos biglang sumulpot and then sasabihin wala daw itong kinalaman sa botohan ng Senate President. Yung sinasabing under attack ang Senado. Pero ang unang nagpaputok ng maraming rounds ay ang kanilang mismong tao. At pagkatapos ng putukan, hindi muna nag-uwian. Kain muna, puntahan, tawanan, Facebook Live, yo go go! Pang-asar to si Father. Yung senador, nakatakas, Oo. walang nakakita. Wala daw Kaya nakakita. CCTV, hindi nakita. Aha. Kaya walang nakapansin, walang nakaba. Oo nga naman mga kababayan, no? Wala daw nakakita, pero doon based sa CCTV na inilabas, nandun yung mga tao ng USAA. Nandun yung mga kababayan, yung mga blue person, di ba? Naka-blue. O kitang-kita nila, imposibleng hindi nila alam. Baka naman GP natatakot lang to mga tao na to na magsalita. Pero hindi eh. Kung sila natatakot, pero alam nyo, kung sino ang nagchismis na nakalabas na si Bato de la Rosa, wala na sa premise, taga-tao rin ng Senado. At ang balita nga sa akin, yung isang dismayado at mismong nagtatrabaho doon sa Senado ang nagsabi, nag-isplok na wala na si Bato dito. Huwag nyo nang hanapin, nakaalis na 2:30. Oh. Huwag namang magalit yung mga nagsabi sa inyo ng
kailanman hindi kita iiwan. Hindi ko po kayo iniahalin tulad sa mga senador na sinungaling na yan. Yung senador na wala ng kung ilang buwan tapos biglang sumulpot and then sasabihin wala daw itong kinalaman sa botohan ng Senate President. Yung sinasabing under attack ang Senado. Pero ang unang nagpaputok ng maraming rounds ay ang kanilang mismong tao. At pagkatapos ng putukan, hindi muna nag-uwian. Kain muna, puntahan, tawanan, Facebook Live, yo go go! O yung sinabing, yung senador, nakatakas, walang nakakita, kahit yata CCTV, hindi nakita, kaya walang nakapansin, walang nakaba. Biruin nyo si Father, mga kababayan, si Reverend Father Joseph Fidel Roora ng ng Bulacan, mga kababayan. 'Di ba? Kung tayo pangkaraniwang mamamayan, nakikita natin na hindi natin binibili yung kanilang kasinungalingan, yung kanilang narrative na ang biglang pagsulpot de bato ay walang kinalaman doon sa change of leadership. Well, in fact, si Bato de la Rosa mismo ang umamin kay Mel Tiangco. Maging yung sa impeachment ni Sara Duterte, ayun din talaga ang naging dahilan. Ang inaantay ko lang nga lang talaga, mga kababayan, yung umamin. Etong mga ito na talagang sabihin po natin, nangako si Alan Peter Cayetano na wala talagang arrest warrant. Pero sinabi ni Bato, sinabi daw talaga sa kanya, mga kababayan, na lumabas ka na pare. Wala talagang arrest warrant. Merong nagsabi sa akin kinumpirma sa akin. Kaya lumabas ka na. Sayang yung boto mo, kailangan namin para magpalit na tayo ng liderato. Diba? Mga kababayan, mga ka-GP. At ang hindi lang nakumpirma talaga dyan, kung pinagmumura nga ba talaga ni Bato de la Rosa itong si Alan at si Pia. Pero mukhang totoo. Bakit? Sila din ang gumawa ng paraan para maitakas itong si Bato de la Rosa Yung kanilang gawa-gawang di ba? Yung kanilang shooting incident na pinagagawa doon. Na itong magkapatid na Pia at Alan Peter Cayetano at yung mga backup artists, mga kababayan, or backup na artista, sila Aimee, Camille, Mark, Bongo. Nakita naman natin, mga kababayan, na halatang halata na gusto lang talaga nilang ipatakas itong si Bato or patakasin si Bato de la Rosa dahil baka mamaya majombag sila. Kaya maging itong minority ay galit na galit. Particular na po itong si Erwin Tulfo at si Risa Ontiveros. Nakita naman po natin kahapon, mga kababayan, ini-emphasize nitong si Erwin Tulfo yung galit niya na pinagbibintangan sila nitong si Alan Peter Cayetano. Samantalang, mga kababayan, siya daw ang nag-utos sa kanila na magmi-meeting tayo pero majority na lang, members of majority na lang ang magmi-meeting. So, anong gagawin doon ng minority? 'Di ba? Kung sinabi nyo majority lang ang magkukokus, natural. Uwi to mga to. Alangan doon tumambay pa doon. Tapos magbibintangan mo na alam na nila na may mangyayaring ganon. Samantalang umamin ka rin na sinabi mo, miscommunication lang ang nangyari. Kaya nagkaroon ng gulo. Nilalaglag na rin si Aplaska. Kahit sino sa mga minorya, wag sa grupo ni Cayetano alias 10K salot sila sa Senado at sa bayan. Umami naman si Bato na pinapunta siya sa Senado. Correct, Joe Granada, di ba? Napanood ng pare ang lahat ng kaganapan. Pang-aasar kina 10K. Alam yan ni Marcoleta, si Bato ay nasa lungga ng INC, sabi ni Brusco. Pero may naniniwala kasi mga member ng INC, wala daw doon. Pero ayon sa mga source natin, ewan ko, mga kababayan, to see is to believe. Diba? Pero sinasabi din ni Pebbles na halos lahat naman ng mga sinasabi ni Pebbles ay totoo. Kasi merong intel ito, si Charlie, na nagsasabi talaga at merong nagpapaabot din. Diba? Ayaw na lang natin na Gusto lang natin makita ng ating sariling mga mata
kung totoong doon nagtatago. Kapag doon nahuli si Senator Bato de la Rosa sa INC, nako mga kababayan, talagang iba ang mangyayari, di ba? Tama, if wala ng business, malamang magsisuwian ng mga yan. Correct, di ba? Puro demonyo mga yan. May questionable or questionable if wala na silang business doon, nandoon pa sila. Correct. Risa nagpaiyak, Pia umiyak, Ligarda nakiiyak, Aimee, yak. Pangit ni Aimee, no? May epal pa. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan.